So hello po, so welcome back ulit dito sa channel ko. So eto magre-review tayo ng Super Uno and Super Uno Lite. So sa akin kasi wala akong masyadong time na gawa ng vlog regarding sa e-bike natin kasi almost sold out na rin. Pero meron pa rin tayong naiwan dito na for pick up and delivery. Pwedeng mag-wholesale. Ayan, open din naman kami sa wholesale. So eto yung Super Uno Lite. Meron tayong 5 colors na available dyan. Yung color pink, and then yung teal, color white, then color red, as color black. Mamaya papakita ko dun kasi ina-assemble dun sa loob kasi i-deliver yun sa Siargao. So sa wholesale, pwede kami mag-deliver nationwide, pero sa retail, more on around Metro Manila and nearby province. So pwede kasi sa Lalamove. Pero yung wholesale, pwede yan sa tracking. So unahin muna natin yung Super Uno Lite. As you can see, eto, dalawa yung alaga natin. Lumaki na yung nasa vlog ko lagi na maliit. So, si Mingming, eto si Mau Mau. So, eto yung Super Uno Lite, 48 volts, 20 ampere, and then 350 watts. So, kung makapansin nyo, same pa rin yung design natin nung nakaraan, wala pong pagbabago. Ang napalitan dyan is yung Bluetooth speaker. And then yung busina, kasi medyo mahina yung busina nung unang nirelease natin. So, as you can see, yan yung tsura niya. And more on plain color lang siya. Walang masyadong design. And parang Uno Plus, pero mas maliit lang yung yung itsura nito. So eto, and andito yung battery. So for 4 pieces po yan. Nakalagay dito sa loob. Mamaya pakita ko dun kasi na-assemble. So 4 na piraso yan. And then andito yung manual key. Meron tayong tig-2 piraso for spare key. So, bali dalawa lang. Yung manual key and then yung remote keyless. Tapos, meron siyang sabitan ng bag. Ayan siya. Tapos, eto open natin. So, eto, pwede kayong mag-play ng music. And yung Bluetooth speaker lang. Open nyo yung Bluetooth speaker sa Bluetooth sa phone niyo. Then, pwede na kayo mag-play ng music. Wala nang step by step. Ang meron lang is yung Super Uno. Pero ito, ready to connect na sa phone po ninyo. As yan, busina, headlight. Ayan siya, oh. And then, yung signal light, left and right. Ayan siya. Kagandahan niya, malakas na yung busina. Dati kasi mahina. And then, ito yung busina. Tapos, eto, basic lang yung nasa display natin sa panel. And yung kilometer. Tapos, eto yung sa battery. Eto kasi 4 lang yung battery indicator niya. Eto yung kulay red, yan yung pinaka-low bat. And then yung tatlo is full charge na. So, 1 red and 3 green. Ibig sabihin, full charge yan. Pag nagbawas, nagiging gray or black yung color green po. So, pwede nang mag-charge at least 2 bar. Kasi, tig 25% naman doon. 25, 50, 75, 100 po yan. So, eto naka number 3 mode tayo. Speed mode. So, 1, pinakamababa. And eto yung pinakamataas o pinakamabilis. So, ayan siya. Oh, bale, itong ginamit kasi is yung modular controller. Ang modular controller kasi, pwede siyang i-set up kung ilang speed yung gusto niyang gamitin. So, eto naman, same lang last time. Less than kph naman yung takbo niyan. Pero mas mabilis yung takbo niya and mas malakas yung hatak niya compared dun sa maunang ni-release natin. Kasi nga yung controller na ginamit is yung controller and hindi yung box type. Eto yung hub. And meron siyang motor number dyan. So, usually yan yung nilalagay namin or pag nagpapagawa kayo ng certificate. So, eto, kahit ipacheck nyo yan, for 350 watts po yung motor hub. Yung iba kasi, pwede kasing dayain yan. Kumbaga, is ilalagay mo lang 350, pero yung takbong 200, ganyan 300. So, kahit ilalagay nila dyan 500, pero yung takbo is 350. So, depende po kasi yan, kasi may size or measurement yung ginamit dun sa loob. So, ewan ko ang tawag doon. Pero mga technician, alam naman nila yan.
And then, dito po nakalagay yung controller. Tapos, ayan siya, meron siyang, backrest. So, pwede nyo i-modify yan kung single naman kayo. Pwedeng lagyan ng, top box. So, yung iba kasi, tinatanggal nila to. Tapos, lalagyan na lang siya ng top box po. Ito hindi siya adjustable ha. So, naka-fix na ng ganyan yung upuan. Pero, super kapal yung yung foam. So, hindi siya masakit sa pet. And, kagandahan niya, meron siyang footrest dito sa likod para pwede nyong ilagay yung paa nyo dyan, hindi nakalaylay lang. And kagandahan, eto meron siyang pedal assist, pwedeng ilagay, pwede rin tanggalin, pero I think din medyo mahigpit na. So, sa China kasi, hindi na kailangang i-rehistro kapag mga naka-pedal assist na e-bike. Hindi ko lang alam yung policy ngayon dito sa Pinas kasi nga medyo mainit yung e-bike ngayon. Pero, ayan, bilang e-bike user, kasi nga medyo uminit yung issue sa e-bike and e-trike, so, always, be aware din kasi nga, lahat naman tayo may karapatan na gumamit dun sa kalsada, but then, as much possible, gumamit din tayo na helmet, and yan, tamang disiplina lang din pag nasa highway. Hindi porket yung e-bike is hindi kailangan rehistro or hindi kailangan driver's license, magiging kamote na tayo. So, be responsible e-bike user para hindi tayo mapagpilitan. Although, sa amin kasi is, wala naman kaming dyan kasi nga seller kami. Pero being an e-bike user, and although karapatan natin na dumaan sa highway, dun tayo sa bike lane for safety din. And hindi tayo mapag-initan ng ibang mga naka-4 wheels dyan or na mga naka-motor. So, yan. Ito yung itsura na sa harapan. Meron siyang basket. Andito rin yung side mirror. Hindi na lang kinabit para pag nilalamog kasi namin, hindi kumakasya dun sa sakyan. So, usually, etong side mirror, nilalagay na lang. And then, pagdating, saka na lang ikabit ng buyer. Tapos, ito yung charger niya. 48 volts, 20 ampere. Ayan, hindi na kumasya. Tapos, eto meron siyang footrest din sa harapan. And so, same color. Meron itong color pink. I think eto bagong kulay lang itong color pink. Wala kasing nakaraan. And then, yan yung teal. Same specs lang din. Iba lang yung kulay. So, puntahan natin yung iba. Ayan. So, kakalive ko lang nakaraan. And then, eto. Yung stocks continue lang. So, eto yung kulay white. And color red, color green. So, andun naman kanina yung pinakita ko, yung dalawa. So, bale, eto for delivery sa Siargao. And Kaiser RB. Kaya kasi hindi namin na-assemble lahat. Kasi nga, para mas madali. And then, yan. Kung maririnig nyo, nag-play ng music to. Yan, so pwede kayo mag-play ng music gamit yung e-bike. Dati kasi mga walang Bluetooth kapag mga 48 volts, 12 ampere. Pero ngayon meron na. So nakakonect lang ng Bluetooth. Ito yung battery niya. Yan. So meron siyang circuit breaker. And so kagandahan nito kapag may short circuit or may wire na biglang nag-short, ito yung unang masisira. So, hindi madadamay yung battery or yung ibang wire po natin. So, ito, pwedeng palitan ninyo yan kapag nasunog. Ito lang naman puputok. So, mas safety siya kesa yung direkta na wire lang talaga. Ayan yung mga mingming na ayaw magpawat. So, ito yung ginagamit namin na controller ngayon. So, you can see, so ito, madalas ginagamit yun sa mga high-end e-bikes. Kasi mas malakas and, tag nito, mas mahal pa yung price nito compare sa box type. Ayan siya. Mas less wire na din. Miming! Yan. Bale, walang, side stand to ha. Center stand lang. Ayan, pero pwede nilagyan ng side stand po yan. Ayan siya. Para iwas, din, sa humps. And then, eto yung charger niya. So, yung price nito is 13,500. And so,
Siguro naman hindi nakalugi dyan kasi yung mga plastic na ginamit, makapal po yan. Hindi po yung manipis. Ito yung sinasabi ko na box type. Super gaan lang. Yun yung madalas ginagamit sa mga budget e-bikes or yung mga medyo mura yung price. Medyo may kamahalan kasi yung modular. And then eto, dito naman tayo sa Super Yuno. So, alam nyo naman na siguro to kasi lagi-lagi naman to nag-release pag may stocks kami na e-bike. So, kagandahan niya, 48 volts, 20 ampere po yan. And then, eto, 48 volts, 12 ampere. Kaibahan nila, eto, yung battery niya is yung mas malaki or yung, ganyan yung yung box niya. Alam yun, yung kalapad. So, mas matagal siya malobat compare dito sa Super Yuno Lite. Pero ito kasi is pang saktuhan lang na rides. Kumbaga pang sundo, hatid sundo, ganyan. At least 20 to 30 kilometer bago siya malobat. So, sakto lang talaga na pang hatid sundo lang. Kapag alam pa gusto niya medyo malayo yung pwede niyan takbuhin, then go for Super Yuno. So, syempre, mas malaki yung battery nito, mas malito, mas matagal siya malobat. Depende pa rin po yan sa kilo ng sakay, sa layo ng biyahe. So, hindi yan per hour. Depende yan sa kilometro na tinakbo ng e-bike bago siya malobat. Yung iba kasi ang kadalasan sinasabi, ilang oras bago siya maglobat. Hindi po yan oras, so by kilometer. So, usually yung mga buyers ko, ang sinasabi nila is nasa around 2 times a month lang sila nag-charge, lalo kung malapit lang pang bahay, school, or trabaho, ganun lang din naman. Pero depende pa rin yan sa paggamit, pero matagal-tagal din siya bago malobat. Yung sa akin kasi, once a month lang ako nag-charge. So, paalala ko lang sa mga e-bike buyer namin, e-bike user, mas madali po masira isang baterya once na ikabit na sa e-bike, and then tinetengga ninyo na hindi nyo sinacharge. So, may mga case kasi na sasabihin ng buyer, ba't ang bilis malobat or masira yung e-bike ko, kakabili ko lang. So, pag tinatanong naman namin, kailan ka huling nag-charge? Sinasabi, hindi pa sila nag-charge kasi hindi naman daw nagagamit. So, tinetengga lang doon. So, same lang din yan sa tao. Kailangan nyo din i-charge yung battery nyo from time to time or yung e-bike ninyo. Hindi lang yung nakatengga dyan. Hindi porket hindi nyo ginagamit is okay na yung battery. So, kailangan din ma-recharge yung battery since lead acid po yan. So, kailangan nyo i-charge from time to time. Parang kahit once a month. And, pag hindi naman nagagamit, mabilis lang yan mag-full charge. Same lang din yan sa tao. Kahit naman na ikaw ba naman hindi kumain na isang buwan. Siyempre, mamamatay ka dyan or manghihina ka. So, same lang din sa battery. Once na ikabit na kasi yung wire niyan at napagana na, kailangan nyo pong i-charge ulit. Kaya ina-advise namin yung mga buyer, pag nabili sila dito, sinasabihan na agad namin na pag uwi ninyo, try nyo muna i-charge from the first use. Basta unang gamit, i-charge nyo po muna. And then yan, okay na. Pag na-charge nyo, then nagamit nyo ilang araw, ilang weeks, then pag nalobat, saka nyo na iba i-charge po yan. So eto, ayan, so since 48 volts, 20 ampere, and then 400 watts, ito meron siyang dalawang pares ng susi, manual, and then yung remote. Then pangatlo yung sa cellphone. Kung mapansin nyo dito sa panel niya, mas marami siyang indicator compare kay Super Yuno Lite. So, ito yung sa battery. Kung mapansin nyo, 10 bar po yan. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, 100 po yan. Pag nagbawas, di 90. So, mas recommended at least 2 to 3 bar. Yan, pwede nyo i-charge yung battery nyo. Kung malapit-lapit lang naman yung biyahe nyo, pag malayuan, edi kahit mga 4 bar, yan, pwede nyo i-charge. Then, ito yung speed mode. So, meron tayong 1, 2, 3 dyan. And then, ito, yung sa headlight. Kung mapansin nyo, pag pinindot ko yan, may lalabas na blue. Ibig sabihin, naka-open yung headlight ko. And tail light. Dito naman, sa speed, signal light, left and right. And, so, nag-blink yung left side. Right side, and siya. Tapos, yung busina. Kagandahan niya, meron siyang phone holder, and pwede kang mag-charge. Ayan siya, oh. Dati kasi, wala kaming phone holder, tinanggal na nakaraan yun. Pero, eto siya.
Pwede nyo mag-charge, dala lang kayo ng wire ng pang cellphone ninyo. And then, meron siyang lagayan. Ito pala, nakalimutan ko kanina, meron siyang lagayan din ng, small items dito sa side niya. So, eto meron din. And then, yung itsura niya sa harapan, yan, meron siyang panel cover. Tapos, eto, basket niya is plastic. So, magkaiba sila. Eto kasi is bakal. Pero parehas lang naman yan. And then, eto, itsura niya sa harapan. And so, manual adjust yung preno, huwag din masyadong mahigpit. Pag masyadong mahigpit kasi, pwede kasi masunog din yung hub ninyo. So, sakto lang naman yan. Then, meron siyang footrest harap, pedal assist, and pwede yung tanggalin, pwede rin ilagay. Mas possible, since medyo mahigpit ngayon, lagay nyo lang yung pedal assist para considered as e-bike with pedal assist. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung category ng MMDA sa bicycle na may pedal assist. So, hindi ko lang alam kung kasama ba to na pwedeng gamitin sa highway. Although, pwede naman. Hindi naman talaga siya yung 50 km per hour or yung takbo niya. Kasi sakto lang naman yung bilis nito. And yan, meron siyang footrest sa likod. Ito yung charger. And dyan kayo mag-charge. So, upuan, hindi rin siya adjustable. Naka-fix po yan. And same lang yan sa kabila. Ayan. Kasi meron siyang pwedeng open yan gamit yung phone. So, dun sa mga makakalimutin, sample, and na-open mo, tapos naiwan yung susi, or na-misplace nyo yung susi nyo, pwedeng i-open to gamit yung cellphone ninyo. So, isang e-bike, isang account lang yung pwedeng gumamit dyan. Kapag gusto nyo ipagamit sa iba, i-delete nyo yung sa account ninyo, and then sa kanyo naman, open sa ibang phone. Pero, meron yun, step by step, paano i-connect. Hindi katulad nito na Bluetooth lang talaga. So, pwede ka mag-play ng music, and then, eto, automatic na mag-alarm po yan pag nagalaw yung hub niya. Ayan siya. Diba? So, seconds lang naman yan, and then automatic na siya mag-off po. Yung kagandahan niya, hindi siya basta-basta gagalaw kapag tumunog na yung alarm para iwas nakaw din. And then, so, 4 yung available na kulay namin. Yung kulay red, color white, color green, or yung teal. Tapos yung kulay black. 4 lang yung dumating ngayon and stocks namin. Konti na lang din kasi yung naiwan dyan na stocks. So, pwede kayong mag-walk-in if gusto ninyo. Open kami from Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. So, sa mga hindi ko nasasagot yung mga message, pasensya na kasi medyo busy din po. And mas may pumunta kayo ng hapon. Kasi kapag dumating kasi yung bike namin, super busy na yan. Ako lang din yung may hawak kasi lahat dito. So, pasensya na kapag medyo hindi ko kayo na-assist, sobrang busy. And, kaya minsan, kapag yung partner ko, yung pinapa-assist ko muna sa inyo, kasi nga, ina-assist ko yung bike. Hindi naman, kahit gusto ko man na i-assist kayo parehas, minsan, wala yung kapatid ko. And then, etong kasama ko, hindi rin masyadong nakaintindi ng Tagalog. So, minsan, pasensya na. Ayan, tao lang din. Siguro naabutan nyo lang, siguro ako na pagod din. Kasi hinahabol ko na ipapack yung bike. Kapag dumating kasi yung bike, ang dami ng order dyan. Kaya hindi ko maasikaso lahat. Pati yung message. Mas may mag-walk-in na lang kayo. Ayan, mas madali ko kayong sagot. So, eto, parehas may Bluetooth speaker, ha? Ayan, parehas sila may Bluetooth speaker. Kaiba nila, mas madami lang specs to. And meron siyang blinker. Wait lang. Ayan. So, I think hindi na ikabit yung Bluetooth speaker, yung blinker na itong isa. Ayan siya. So, itong red lang, papayos natin mamaya. So, yan. Thank you and God bless. If meron kayong concern, message me. I'll try my best na sagutin po yung mga concern ninyo. And, yan. Ingat po palagi. God bless and good night.